Holiday. Isa to sa mga hinihintay nilang araw. Makakapag-relax sila na maayos at makakapag-muni-muni. Ayaw nilang sumama kin Lolo Harry at biyanan niya sa Singapore dahil maalala nilang doon si Malena. Namimiss niya ito. Minsan pa nga napapanaginipan niya ang kapatidan niya na nagbubuklat ng kanyang closet para manghiram ng mga damit. Unang Pasko ito na wala ang mga yun sa kanila, kaya binalot ng lungkot ang kanyang puso. Ang iba nilang kasambahay nagsiuwian sa probinsya at pinayagan nilang magbakasyon, kaya panay ang yaya sa kanila ng mga biyanan niya na sumama. Dalawa lang kayo dito. Sigurado bang ayos lang kayo dito? Madali namang ipaayos ang inyong mga pasaporte. Aya ni Lolo Harry sa kanila ni Rafael. Okay lang po kami dito, Lolo. Nakangiti niyang sagot. Gusto ko po munang maalalang nakaraan ko dito kasama ko po sina Papa. Hindi ko pa po kayang pumunta ng Singapore kung saan naroon ang alaala ni Malena sa akin. Parang di ko pa po kayang tanggapin ang ngayong Pasko. Hindi ko sila makakasama. Naiintindihan ka naman namin. Alam namin ang nararamdaman mo. Hindi ka na namin pipilitin at sigurado naman ako. Sasang-ayon sa iyong asawa mo? Nakangiting sagot ni Lolo Harry. Siyempre Lolo, siya ang boss. Ako tagasunod lamang. Tatawa-tawa naman si Rafael. Gusto mo lang yatang masolo si Atalia? Biro ni Elena. Kung wala nga lang kami nga kasuin sa Singapore, hindi kami aalis para magkakasama tayo dito. Deserve niyo naman pong magpahinga. Kailangan din po ni Lolong marelax kahit trabahong pinunta niyo doon. Sagot ni Rafael sa ina. Maganda rin naman na may tao dito. Ngayon pang nag-alisan muna mga kasambahay. Nag-asikaso muna ng mga dadalhin ng mga binan niya. Sila naman ni Rafael na nag-ayos ng kusina. Naghugas siya ng mga plato samantalang si Rafael nagpunas ng lamesa at bar counter. Sanay sila sa ganitong gawain. Lalo niyang namiss si Tita Claudia. Ito ang nagturo sa kanya kung paano maglinis at maghugas ng plato. Bata pa lang siya, pinamulat na nito sa kanya na ang babae dapat maraming alam sa buhay. Naluluha siya habang naghuhugas ng plato. Nare-realize niyang malungkot pala, completely ulila ka na. Di ka pa nagkakaroon ng buong pamilya pero sabay-sabay ka nilang iniwan. Ang simpleng luha naging hikbi, tsaka tuluyang naging hagulhol. Okay ka lang ba? Dinilohan siya ni Rafael at saka hinagod ang likod. Naalala ko sina Papa, namimiss ko na sila. Unang Pasko na wala sila. Wala nang papang maghahatid na akong Tita Claudia na magaguide sa akin at wala nang makulit na si Malena sa tuwing Pasko. Namimili pa ako ng ireregalo ko sa kanya. Nalulungkot lang ako. Tugon niya rito habang pinupunasan niya ng tissue ang kanyang luha. Nandito lang ako para sa iyo, Atalia. Pangako, hindi kita iiwanan. Ako magiging sandigan at tahanan mo. Kung sakali mang mahihirapan ka na wala man sila, alam nila, nasa maayos kang kalagayan. Minsan iniisip ko panaginip lang lahat, Rafael, na hindi yun totoo. Na tuwing gigising ako, nandyan ang kape kong bigay ni Papa. Hindi ko naramdamang wala akong mama dahil kay Mommy, lalo na kay Tita Claudia. Naranasan ko rin magkaroon ng kapatid dahil sa inyo ni Malena, kaya hindi ko na-feel ang kakulangan sa pagkatao ko. Subalit ngayon, ganito pala ang pakiramdam na maiwan na mag-isa. Yung akala kong pagmumukmok ko nooy na ibuhos ko ng lahat ang sakit, hindi pa pala. Mararamdaman mo pala yon kapag may mga ganitong okasyon? Patuloy pa rin ang kanyang pag-iyak. Nahihirapan pa rin siyang tanggapin na wala nang mga mahal niya sa buhay. Susubukan naming punan ang pangulila mo, lalo na ako. Patutunayan ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Solo natin ang bahay kahit saan dito. Pwede kong ipadama ang pagmamahal ko sa iyo. Che? Puro kalokohan na naman yung naiisip mo. Pinapatawa lang naman kita. Pero hindi biro yun. Tototohanin ko talaga yon. Baliw. Nagmo-moment yung tao eh. Tapusin mo na nga yan. Tatapusin ko pa rin to para magkaroon pa tayo ng time makipagkwentuhan kay na mommy bago sila umalis. Bigyan na kaya natin sila ng apo. Ano sa palagay mo? Magtigil ka at baka ihampas ko sa itong sandok. Nakatitig to sa kanya at anong tinitingin-tingin mo, ha? Yun ang mga ganyang tingin, alam kong ibig sabihin yan. Alam mo, kaya siguro gusto ko sa greenhouse na mag-lovemaking kasi ang intimate ng lugar na yon. Kapag doon kita inaangkin, parang ang sensual, hindi ba? Inirapan niya ito. He? Magtigil ka nga't baka bigwasan kita dyan. Ang lakas mo nga umungol. Ganito oh. Buisit ka. Tinakpan niya ang bibig nito habang may sabon ng dishwashing kamay. Ang ingay mo. Dumura ito sa tissue. Mahal ko naman. Bakit ako pinapakain ng sabon? Ang ingay mo kasi nakakahiya. Baka nga tulog sila. Gusto mo ba
gawin natin dito ngayon? Inapit ito ang bewang niya. Tapos na ba kayo dyan? Sigaw ng biyanan niya. Kwentuhan daw muna tayo sa labas, sabi ni Daddy. Mag-coffee daw. Opo, Mami, tapos na po. Sagot niya. See? Muntik na akong bumigay sa'yo, no? Wrong timing. Nahimas nito ang batok. Si Mommy talaga. Kunin mo na yung thermos at nang matimplahan na natin ng kape. Kuha ka rin ng cake sa ref, baka gusto rin nila ng dessert. Alam mo, magiging mabuti ka sigurong nanay. Paano mo naman nasabi? Maasikaso ka kasi. Matagal na ako maasikaso, no? Bulag ka lang. Ang tsaga mo rin, no? Sa totoo lang, matagal na ata ako may gusto sa'yo. Ayoko lang aminin. Sa tuwing malalaman kong merong ibang may crush sa'yo, naiinis ako. Ang sabihin mo, mahilig ka sa mga nakasexy outfit na kulang na lang. Labas lahat. At least ikaw nakita kong lahat. Natikman ko pa nga. Ang bastos mo talaga. Ayusin mo na nga yung mga tasa at ilagay mo sa tray. Dami-dami pang sinasabi. Opo. Nagitla siya nang paluin siya nito sa puwet. Ouch! Why? Sabi mo masarap kahit masakit? Gagi ka? During sexy time lang yun. Baliw. Humanda ka pag alis nila. Magdamag kitang, nanggigigil na ako sa'yo eh. Ang hilig mo naman, honey. Sa'yo lang. Masarap pala kapag mahal mo talaga. Walang pananawang nagaganap. Bulero. Halika na nga. Baka hinihintay na nila yan. Yaya niya sa asawa. Nakaupo sila sa bench at nakasandal habang nakatingin sa kalangitan. Maganda talaga ang mga bituin kapag madilim ang paligid. Christmas lights lang nag-iilaw sa kanilang dalawa. Pinatay na nila ang kandilang nasa lamesa nila kanina. Kakatapos namang Noche Buena, mas pinili nilang sa garden na lang silang dalawa mag-celebrate. Nagluto lang siya ng steak at nag-ready ng fruits. May dala din silang wine at magkatulong na nag-set up. After nilang kumain, saka sila naupo, kung saan sila sumisimsim ng alak. Tumawag si Mommy kanina. Busy ka lang. Bumati ng Merry Christmas. Wika ni Atalia habang nakatingin sa langit. Natawagan na naman nila ako kahapon. Sa Disneyland daw sila magno-Noche Buena. Sagot niya sa asawa. Ngayon pa lang ako nakapagpasko na may asawa. Masarap pa ng pakiramdam? Oo, lalo na pag ganito. Binaba niyang wine saka hinalika ng asawa sa labi. Kinuha niyang wine ito at ipinatong sa lamesa. Masuyo niya tong hinalikan. Inawakan niya ang batok ng asawa. Binuhat niya ito saka dinala sa kutsyon na naroon. Naghanda talaga sila na higaan doon dahil ito ang plano nilang dalawa. Hinila niya pababa ang strap ng suot nitong dress. Agad kumawala ang mga dibdib nito. Napakaganda mo, Atalia. Maswerte ako dahil ang kagandahang to ay mananatiling akin lamang. Sa'yo lang ako. Tugon ito sa kanyang hinahaplos ang kanyang mukha. Walang ibang magtatamasa ng katawan to, kundi ikaw lamang. Dinaganan niya ang asawa saka siniil ng halik sa labi. Lumayo siya saglit dito at saka hinaplos ang mukha niya ang asawa. Nakipagtitigan to sa kanya. Mahal na mahal kita. Ganon din naman ako sa'yo. Mahal kita. Mula noon hanggang ngayon, walang ipinagbago pero sana hindi mo na ako ipinagpalit. Walang gaanong magaganap. Muli niya tong hinalikan. Pababa sa makinis itong leeg. Ang bango ng asawa niya. Pinagapang niya mga labi sa dibdib nito at mahinang isang oras na pag-angkin nito sa kanya. Kaya pagod na pagod ang pakiramdam niya tuwing matatapos sila. Minsan umiisa pa to sa kanya kapag madaling araw, kaya hindi niya na kailangan mag-exercise para pumayat. Kusa na siyang nag-lose ng weight. Umalis na to sa likuran niya at humiga. Hinila siya nito pahiga katabi nito na nakaunan sa braso ng lalaki. Hinalikan siya nito sa noo bago sa labi. Napagod ka ba? Malambing na tanong nito habang nakahawak sa kanyang baba. Nasaktan ako. Saka siya niyakap-yakap ng lalaki. Nanatili pa sila doon ng isang oras bago tuluyang bumangon at bumalik sa loob ng bahay. Bit-bit ang kanilang mga damit. Hubot-hubad na naglakad hanggang sa kwarto at napaka-normal ng ginagawa nila. Walang hiya ang nagaganap. Naligong magkasabay at nagbihes. Pinatuyo ni Rafael ang kanyang buhok gamit ang blower pagkatapos nahiga na sila para matulog. Nabasa mo yung sinend ko sa email mo? Tanong sa kanya ni Richmond sa kabilang linya. Hindi pa. About what? Yung tungkol sa company ng mga Jimenez. Yung figure medyo adjustable pa naman daw. Check ko. Pinindot niya ang computer. 500 million? Okay pa bang takbo nito? Hindi na masyado. We can cut it in half if you want.
Hahanapan na lang natin ng butas. That's great. I talked to Arvin last night and is willing to be part of this. Yeah, I saw him last month lang with his fiancée. Amihan? Nope. The blondie hair and heiress of Jackson Empire? Know her? Diamond Jackson? I guess so. The boyish girl. Oh yeah, it's her. Napasubo pala talaga si Arvin sa kanya. Wala siya nabanggit sa akin kagabi. Baka wala pa siyang pinagsasabihan. Anyway, wag mo na lang mabanggit sa kanya na nasabi ko sa'yo. Sure, I will. What's our plan about him and his corp? Ano sa palagay mo? Malaki ang potential ng business nila. Nagkataon lang mali ang klase ng pagpapalakad ni Tito. Diniman pa naman ng mga pillowcases at blankets. Gastador lang yung mag-ama. Tapos ang ina ni Clarice hindi matagpuan kung nasaan. Sabi niya sumama raw sa ibang lalaki. May hint ang mga kamag-anak ni Tita na pinatay siya ni Tito kasi hinihiwalayan na siya. May iba na kasing mahal si Tita eh. Kokontak na nga ng NBI ang family niya eh. Matagal-tagal na rin kasi yon. Pwede bang paimbestigahan din yung tungkol sa pagkakarip kay Clarice? Bakit? Hindi ka ba naniniwala na... Ewan ko, iba kasi yung kutob ko eh. Teka, bakit ba masyado ka interesado sa company nila? Sayang ang potential ng business. Isa pa, malaki na rin na invest ko. Nahihiya naman ako magsabi kay Tito kasi baka sumama lang loob niya sa akin. Kailangan natin ng ghost buyer kasi baka hindi ibenta sa atin yan. Yan din nga ang plano ko. Kilala ba ni Tito si Arvin? Hindi pa, pero kilala ni Clarice si Arvin. Baka naman hindi isama ni Tito yon kasi wala namang alam sa negosyo si Clarice. Ang alam lang nun gumasta. Bakit naman akong inaaya mo dyan? Asawa ko ang babaeng ginusto mo, hindi ba? Labas ang negosyo dito, Rafael. Kung isasali kong negosyo sa personal kong buhay, walang mangyayari sa akin. Ang kailangan ko legit na business partner at alam kong ikaw yon. Kailan ba natin uumpisahan? Habang maaga pa, umpisahan na natin. Nakailang hingi na siya ng pera sa akin. Humingi din siya ng pera sa akin nung ipakulong niya si Clarice. Uudyokan ko siyang ibenta ng kumpanya. Sige, kung ano man mapag-usapan ninyo, sabihan mo agad kami ni Arvin. Gusto niya rin mag-manage ng kumpanya na hindi galing sa mga magulang niya. Sabihin mo agad kami. Madaming experience yun sa negosyong tulad ng negosyo ni na Clarice. Sige, babalitaan kita agad. Pero sana makausap mo rin agad si Arvin. Negosyo to ng kaibigan kong si Adrian. Hindi to maaaring basta na lang magsasara. Ipinangako ko sa kanyang tutulungan ko si na Clarice, pero kailangan ko ng sumuko. Parang mauubos ang kayamanan ng pamilya ko. Kakapaluwal sa kapritsyo nila. Honey, dala ko na ang... Si Atalia yon, may dalang pagkain. Sorry, may kausap ka pala. It's Richmond, sagot niya sa asawa. Hi Richmond, matagal ka nang di nakakapunta dito ah. Medyo busy at saka baka maagaw pa kita kay Rafael. Umiyak pa yan. Biro nito. Ay, sorry. May tattoo na ako sa puso ko eh. Ganting biro ni Atalia. Natatawa na lamang siya sa usapan ng mga to. Sanay na sanay siya sa lokohan ng dalawa. Ang sakit ha? Sagot ni Richmond. Pasensya ka na, nauna ako. Sagot naman niya. Oh wait lang, may dumating akong bisita. Bye guys. At nawala na to sa kabilang linya. Ang sarap naman. Sabi niya rito habang nakatingin sa cleavage ni Atalia. Sira ulo ka talaga. Kumain ka na nga. Kanina pa ako nagugutom. Pinaluto ko pa kasi yan. Kamusta ang usapan ninyo? Tanong nito sa kanya. Gusto niyang bilhin namin ang kumpanya ni na Clarice. Paano yun? Pagbibili naman kaya sa inyo yon? Gagamit kami ng ghost buyer at baka matulungan kami ni Arvin. Paano si Arvin? Kilala yun ni Clarice, hindi ba? Di naman siya kilala ng tatay nun. Gusto kasing maisalba ni Richmond ang kumpanyang pinaghirapan ng kapatid ni Clarice. Magkaibigan sila. Siguro napakabait ni Adrian, kaya ganun siya kahalaga kay Richmond. Totoo lang siyang kaibigan. Mabait naman talaga si Richmond eh. Kung di kita asawa, malamang doon ako napapunta. Mas okay yon. Alam ko nasa mabuti kang kamay. Ngumiti siya kay Atalia. Buti nga na nahimik na lang si Clarice. Akala ko nga manggugulo pa siya dito eh. Huwag mo na siyang isipin. Matagal na namang mainit ang dugo nun sa'yo. Malaki kasi ito eh. Hinipo niya ang dibdib ni Atalia. Hoy, tigilan mo nga ako ha? Pero totoo yan. Matagal na siya nagsabi sa akin na gusto niya magpa-enhance ng dibdib. Ayoko lang. Wala namang perpektong tao. Pero perfect match tayo. Ano ka ba? Hinampas siya ni Atalia sa braso. Hinawakan niya ang nasaktang braso. Sorry. Himasin sana nito ang braso niya. I love you. Nag-opa heart pa siya dito.
Baliw ka talaga. Kinurot-kurot siya nito sa tagiliran. Hinila niya ito pakandong sa kanya. Alam mo, tinaas pa ni Atalia ang mga paa at bumitin sa kanyang leeg. Di ko akalaing dito tayo sa ganito tutungo. Nung time na mag-away kami ni Clarice, suko na talaga ako noon, as in, ayoko na. Kung di ko lang na lamang nagsisinungaling siya, goodbye na sana sa'yo. Nakinig ka sana kasi muna. Tama namang pakinggan muna natin ang mga partner natin bago tayo mag-decide para di tayo masaktan. Buti nga't umamin ka sa akin na gusto mo ko, kung hindi, baka tuluyan na akong lumayo. Bakit ka ba pumayag na magpakasal sa akin? Alam mo siguro ang plano ni Lolo, no? Di siya makapaniwala sa nalaman niya. Nasa garden si Atala nang kausapin ni Lolo Harry tungkol kay Rafael. Hindi ka ba nababother na may girlfriend na si Rafael? Tanong ni Todd, upo sa katapat niyang upuan. Hindi po, wala naman po kaming relasyon. Nginitian niya ito. Bakit po? Di ko kasi gusto ang babaeng yun eh. Masyadong makapritsyo. Ang daming hinihingi. Baka maubos ang yaman namin sa kanya. Kung mahal naman po siya ni Rafael, hindi ba? Ikaw, wala ka bang gusto sa apo ko? Naiboga niya ang iniinom na kape. O iya, okay ka lang ba? Okay lang po ako, Lo. Sagot niya sa matanda. Bakit niya naman po naitanong yan? Madali namang sagutin ang tanong ko, iha. May gusto ka ba kay Rafael? Lolo, bata pa lang ako. Siya na talaga ang gusto ko. Pero ayoko namang ipilit ang sarili ko sa kanya. Kumpara kami sa isa't isa, mas okay. Subalit kung hindi, kaya ko naman pong pigilan ang sarili ko. Mabait masyadong apo ko. Ini-spoil niyang babaeng yon. Paano halimbawa kung mag-asawa na sila? Paano sila mabubuhay, hindi ba? Alangan namang waldasin niya ng waldasin ang perang pinaghihirapan ng apo ko. Mahal naman po ata siya ni Rafael. Iya, hindi ka mapapakain ng pagmamahal. Hindi yan makakabuhay ng pamilya. Sa palagay mo ba kung gumagapang sa hirap ang apo ko, gugustuhin pa siya ng babaeng yon? Si Rafael po ang kausapin ninyo, Lolo. Wala naman po ako maitutulong dyan.